Pero ang tanong, ikaw ba, handa ka bang umamin sa iyong pagkakamali at handa ka bang lumapit sa Kanya at sa mga nagawa natin ng pagkakamali nang may kapakumbabaang loob? Ang atin pong pagbubulay-bulayan ngayon ay matatagpuan sa unang Juan 1:9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo'y patawarin sa ating kasalanan at linisin sa lahat ng kalikuan. Meron pong panawagan ang talatang ito. Ano yung panawagan? Ipahayag ang kasalanan. Gusto ng Panginoon kung may kasalanan ka, sabihin mo sa Kanya. Sabi nga, tell the truth and the truth will set you free. Hindi mo lang sasabihin sa Kanya, kundi sabihin mo din doon sa nagawan mo ng kasalanan. Kung ipinahayag natin ang ating kasalanan, ito ay paanyaya sa bawat isa na maging tapat sa Diyos at maging tapat sa mga kasama mo sa bahay. Hindi siya nag-e-expect na maging perpekto ka kasi alam naman niya na ang bawat tao ay may kahinaan. Pero ang gusto niya, meron kang pusong nagpapakumbaba, umaamin sa mga kasalanan mo. Ito yung tanong, kumusta? Inamin ba natin ang pagkakamali natin sa Kanya at sa mga nagawa natin ng pagkakamali? Pastor, Bishop, mahirap po. Tay John, mahirap po. No? Lalo lang silang magagalit. Pero alam nyo, totoo lang, maganda na magalit sila dahil nalaman nila yung katotohanan kaysa yung magalit sila dahil alam na nila yung katotohanan pero hindi ka umaamin. Pangalawa, sabi dito, siya ay tapat at makatarungan. Dito makikita natin ang katangian ng Diyos. Tapat. Sabihin ng tapat, hindi niya tayo iiwan. Tutuparin niya ang kanyang pangako ng kapatawaran. Pwedeng pumalpakan itong mga nakaraang araw. Pero ang dalangin ko lang, sana itong palpak na ito, maging tungtungan mo. Hindi yung ikaw yung tutuntungan nito at aalipinin ka na nito. Maging tuntungan mo to para maitaas ang pangalang Jesus. At sabi nga, no, hindi lang tapat ang ating Panginoon, siya ay makatarungan. Bakit makatarungan? Si Jesus ang nagbayad ng ating kasalanan. May batayan ang kapatawaran, hindi niya binabali ang katarungan. Sabi nga, He is faithful and just. Ang palagi lang naman tinitingnan ng Panginoon yung motibo ng paghingi mo ng tawad. Palaging tinitingnan ng Panginoon yung laman ng puso mo habang humihingi ka ng tawad. Totoo ba nagsisisi ka o wala lang? Pangatlo, kapag ikaw humingi ka ng tawad, kapag ikaw ipinahayag mo ang kasalanan mo sa Panginoon, may pangako ang Diyos, patatawarin at lilinisin. Inaalis ng Panginoon ang kasalanan mo. Ang Diyos madaling magpatawad, lalo na kung tapat ka na humingi ng tawad. Dalangin ko lang, no? Palagi mong tandaan, hindi ka pa napapatawad ng nasa paligid sa iyo. Hindi ka pa napapatawad ng nagawan mo ng kasalanan. O minsan nagsasabi sila, hindi na kita mapapatawad. Pero ang gusto kong siguraduhin sa iyo, kung ikaw ay nagpakumbaba, kung ikaw ay tunay na humingi ng tawad sa Panginoon, pinatawad ka na niya. Kaya ang pinakamaganda, mag-move on ka at patawarin mo ang sarili mo. Palagi mong tandaan, magpalinis ka sa Panginoon, magpaakay ka sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, ayoko na po nito. Nais ko pong masunod ang kalooban mo. Panginoon, gusto ko po, ikaw ang matanyag sa buhay ko. Panginoon, gusto ko po itong kahinaang ito. Maitaas ang pangalang Jesus. At palagi mong tandaan, pinabago niya tayo, nililinis niya ang ating puso, lalo na ang ating isipan na pinanggagalingan ng napakaraming kasalanan. Palagi nating tandaan, ang Diyos ay laging handang magpatawad. Pero ang tanong, ikaw ba, handa ka bang umamin sa iyong pagkakamali at handa ka bang lumapit sa Kanya nang may kapakumbabaang loob? Inaanyayahan tayo na huwag matakot. Sabi ng Panginoon, lumapit tayo ng may pananampalataya at pagsisisi. At naniniwala at nananampalataya ako sa ating paglapit ng may pananampalataya at pagsisisi. Doon magsisimulang kumilos ang Panginoon sa ating paligid at tunay, Diyos ang bahala.